Narito ang malinaw na paliwanag tungkol sa House Bill sa ika-20 Kongreso na naglalayong magbigay ng 50,000 pisong buwanang sahod para sa mga guro ng pampublikong paaralan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Inihay noong Hunyo 30, 2025 nina kinatawan Antonio Tinio at kinatawan Renico sa simula ng ika-20 Kongreso. Ang iminumungkahi nito ay itakda ang pinakababang buwanang sahod para sa mga guro ng pampublikong paaralan sa 50,000 piso na umaayon o lumalampas pa sa Salary Grade 15 sa ilalim ng Salary Standardization Law. Makukuha ng mga guro ang alinman ang mas mataas, ang 50,000 pisong minimum o ang aktwal na halaga ng Salary Grade 15. Bakit ito inihain? Sa kasalukuyan, ang sahod ng Teacher 1 ay humigit kumulang 30,024 na piso, habang ang Teacher 2 at 3 ay kumikita sa pagitan ng 32,000 at 34,000 piso. Ang mga ito ay mas mababa sa pamantayan ng sahod na sapat para sa pamilya, at sa totoo lang, mas mababa kaysa sa panimulang sahod ng militar at pulis. Ang posisyon ng DepEd ay sinusuportahan nila ang layunin ng karagdagang benepisyo para sa mga guro at nakipag-ugnayan pa sila sa World Bank upang pag-aralan ang pagtaas ng sahod kaugnay ng inflation. Kaya, inihain noong Pebrero 2024, nagkaroon ng katulad na panukala mula sa ACT, Gabriela, at mga kinatawan ng kabataan na itaas ang panimulang sahod sa 50,000 piso at isama ang taunang pagsasaayos. Ang panukalang ito ay talagang naglalayong tugunan ang issue ng mababang sahod ng mga guro. Ang panimulang sahod ay hindi nakasabay sa inflation, at sa totoo lang, maraming guro ang naiulat na hindi sapat ang kinikita para sa kanilang pangunahing pangangailangan ng pamilya. Nais din ng panukala na itama ang hindi pagkakapantay-pantay sa sahod. Habang malaki ang itinaas ng sahod ng militar at pulis, kaunti lamang ang itinaas ng sahod ng mga guro sa ilalim ng Salary Standardization Law. Nilalayon ng patakaran ang pagiging patas sa pamamagitan ng pagprotekta sa pinakamababang sahod, tinitiyak na ang 50,000 piso ay ibibigay, kahit na bumaba ang mga rate ng Salary Grade 15 sa hinaharap sa ibaba ng antas na iyon. Kaya, kung maipasa ang panukalang batas na ito, ang pinakamababang pang-araw-araw na kita ng isang guro ay tataas sa humigit kumulang 1,000 piso sa humigit kumulang 1,666 na piso na, alam mo, talagang naglalayong makatulong na mas matugunan ang sahod na sapat para sa pamilya. Ngunit mayroong ilang malalaking hamon, sa totoo lang. Maaring questionin ng Department of Budget and Management ang posibilidad dahil ang pagpopondo ng 50,000 piso sa mahigit 800,000 guro ay mangangailangan ng daan-daang bilyon taon-taon. Ang panukalang batas ay nasa paunang yugto pa lamang sa Kamara at hindi pa napag-uusapan sa Senado. May mataas na suporta mula sa publiko, ngunit may pag-aalinlangan sa politika. Pero, ang mga panukalang batas na ito ay inihain halos bawat kongreso sa loob ng mahigit isang dekada sa iba't ibang anyo, at hindi kailanman ganap na naipasa sa antas na 50K. Ang budget ang pangunahing balakid. Una, upang itaas ang minimum na sahod sa 50,000, kailangan ng gobyerno ng daan-daang bilyong piso pa bawat taon. Ito ay magiging permanenteng linya ng budget, hindi isang beses lang, kaya ang DBM, DOF at mga tagapamahala ng ekonomiya ay maingat na susuway maliban kung may lumabas na bagong pinagkukunan ng pondo. Wala pang malinaw na panukala kung saan manggagaling ang perang iyon. Bagong buwis, pagbawas sa ibang lugar, pangungutang. Sa ibang anggulo, mas malamang, unti-unti o bahagyang pagtaas. Ang bersyon ng SSL na iminungkahi sa Senado, ni Jinggoy Estrada, ay maaring pagsamahin sa House Bill 203 upang makabuo ng mas katamtaman unti-unting pagtaas. Kung gayon, asahan ang isang multi-year plan na magtataas ng sahod ng paunti-unti. Halden, ififenden to the 7 taon. Susunod, ang prioridad ay nakasalalay sa mas malaking politika ng pambansang budget. Kung may malaking pagtulak mula sa mga grupo ng guro, mga rally, viral na kwento, matinding panggigipit ng publiko, maaring pilitin nito ang Kongreso na bigyan ito ng mas mataas na prioridad. Dapat din nating isaalang-alang ang makatotohanang pagtataya para sa HB 203.
Pinakamahusay na sitwasyon, pinakamasamang sitwasyon, ang pinakamahalaga ay ngayon na alam na natin kung ano ang iminumungkahi ng House Bill 203, isang 50,000 na panimulang buwanang sahod para sa bawat guro ng pampublikong paaralan, ang susunod na malaking tanong ay, talaga bang may papasa ito? Sa totoo lang, popular ang ideya. Halos lahat ay sumasang-ayon na kulang ang sahod ng mga guro sa Pilipinas para sa dami ng trabaho na kanilang ginagawa. Ngunit may dahilan kung bakit ang mga panukalang tulad nito ay inihain halos bawat kongreso sa loob ng mahigit isang dekada at hindi pa rin naipapasa ng eksakto gaya ng ipinangako. Mataas na suporta. Ngunit, mataas na gastos. Ang pinakamalaking balakid ay pera. Ang pagtaas ng base pay sa 50 ay nanangahulugan na kailangan ng gobyerno na magdagdag ng humigit kumulang 8 bilyon bawat buwan o mahigit 200 bilyon bawat taon. Para lamang sa mga sahod. Hindi ito isang beses na bayad, ito ay isang permanente, paulit-ulit na gastos. Saan manggagaling ang perang iyon? Mas mataas na buwis? Pagbawas sa budget sa ibang sektor? Mas maraming utang? Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot. Ano ang karaniwang nangyayari? Kaya, ano ang makatotohanan? Sa kasaysayan, ang malalaking panukala sa sahod ay pinagsasama sa mas malawak na batas sa standardisasyon ng sahod. Sa halip na isang beses na malaking pagtaas, ang pagtaas ng sahod ay unti-unting ipinapatupad sa loob ng 3 hanggang 5 taon, na may mga pagtaas na 5,000 hanggang sa 7,000 bawat taon. Kaya, sa halip na direktang tumalon mula 30,000 patungong 50,000, maaring lumipat ito sa 35,000, pagkatapos ay 40,000, at iba pa, depende sa kondisyon ng ekonomiya at sa pambansang budget. Nagpapaligsahan ang iba pang prioridad. Mayroon ding katotohanan na ang pambansang budget ay may maraming iba pang prioridad. Infrastruktura, modernisasyon ng depensa, pagbabayad ng utang, at ngayon ang Maharlika Investment Fund. Kung walang matinding pagtulak, malawakang suporta ng publiko, pagpapakilos ng mga guro, o malinaw na pinagmumula ng pondo, ang target na 50 sulhand ay maaring mabawasan o maipagpaliban muli. Pinakamahusay at pinakamasamang sitwasyon. Sa pinakamahusay na sitwasyon, magiging batas ang House Bill 203, ngunit may mga pagsasaayos, isang unti-unting pamamaraan, at marahil ay mas mababang sahod, tulad ng 40,000 hanggang 45,000. Sa pinakamasamang sitwasyon, mananatili ito sa komite o simpleng pagsasamahin sa iba pang panukala sa sahod at magtatapos bilang isang maliit na pagtaas sa lahat, hindi ang buong 50-hen. Kaya ano ngayon? Narito ang magandang balita. Ang katotohanan na inihain ng panukalang batas na ito ay nangangahulugan na buhay ang usapan. Maaring gamitin ito ng mga guro at ng kanilang mga taga-suporta upang pilitin ang mga babatas, magrally at makipagnegosasyon. Ipinapakita ng kasaysayan na kapag ang mga guro ng pampublikong paaralan ay nag-organisa at ipinararating ang kanilang mga boses, madalas na nagbigay ang Kongreso ng kahit bahagyang pagtaas. Dahil ang pagbalewala sa milyon-milyong guro ay masamang politika. Kaya, habang ang 50,000 ay maaring hindi dumating ng sabay-sabay, ang paglaban para dito ng paunti-unti ay madalas na nagtatagumpay. Kaya, ano sa tingin mo? Dapat bang bigyang prioridad ng gobyerno ang 50K na sahod na ito? Sa tingin mo ba ay sapat na ang unti-unting pagtaas o dapat bang ipilit ng mga guro ang buong halaga ngayon? Sabihin sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga update kung saan susunod na pupunta ang panukalang batas na ito.